Bakit kahit maraming tao sa paligid, ang pakiramdam ng iba ay nag-iisa pa rin sila? Bakit mas pinili nating harapin ang problemang nag-iisa kaysa sa humingi ng tulong sa iba? Simple lang ang sagot, dahil takot tayong humina sa paningin nila. Pero ito ang katotohanan, hindi tayo ginawa para mabuhay mag-isa, dahil kailangan natin ang isa't isa. Sa tunay na buhay, walang perpektong tao, walang perpektong pamilya, at walang perpektong relasyon. Lahat tayo'y may pinagdaraanan. At sa mga panahon na iyon, ang kailangan natin ay isang kamay handang umalalay, isang taengang handang makinig, at isang pusong handang dumamay. Hindi kahinaan ang pag-amin na kailangan mo ng iba. Sa katunayan, ito'y tanda ng tunay na katatagan, ang kakayahang pag-amin na kailangan natin ang isa't isa. Kaya narito ang 5 paraan upang ating isa sa buhay na kailangan natin ang isa't isa, kasama ng salita ng Diyos bilang gabay. Una, makinig ng buong puso. Minsan, sapat na ang isang pakikinig para mapadama mo sa isang tao na hindi siya nag-iisa. Ang pakikinig ay hindi lang paggamit ng tenga, kundi ito'y pagbubukas ng puso. Kapag pinili mong makinig, binibigyan mo ng halaga ang damdamin ng iyong kapwa. Ito ang unang hakbang para sa tunay na koneksyon sa mundo ng ingay at pag-aaway. Maging boses ng katahimikan at pag-unawa. Dahil ayon sa James 1:19, everyone should be quiet to listen, slow to speak, and slow to become angry. Pangalawa, maging handa sa pagtulong. Hindi natin kailangang sagutin ang problema ng lahat ng tao, pero pwede tayong tumulong kahit sa maliit na paraan. Sa simpleng text, sa simpleng dasal, sa simpleng yakap, sa simpleng bagay, pero may malaking epekto. Kapag tumulong ka, hindi ka lang nagbibigay, ikaw rin ay pinagpapala. Sa pagbibitbit ng pasanin ng iba, nabubuo ang diwa ng komunidad. Dahil ayon sa Galatians 6:2, carry each other burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Pangatlo, igalang ang pagkakaiba. Hindi tayo laging magkakapareho ng pananaw, ugali at paniniwala. Pero sa gitna ng pagkakaiba, naroon ang pagkakataong matuto at magmahal. Ang paggalang ay hindi nangangahulugan ng pagsang-ayon sa lahat, kundi pagtanggap sa kabila ng pagkakaiba. Kapag natuto tayong tumanggap sa iba, mas lalalim ang pagkakaunawan at pagdadamayan. Dahil ayon sa Romans chapter 15 verse 7, accept one another, then just as Christ accepted you. Pang-apat, maging mapagpatawad. Hindi maiiwasan ang hidwaan, tampuhan at pagkakasala, pero hindi ito dapat maging dahilan para tuluyang mawala ang ugnayan. Ang pagpapatawad ay regalo, hindi lang para sa taong nakasakit, kundi para rin sa sarili mong kapayapaan. Kapag nagpatawad ka, pinili mong manahimik ang puso mo at muling yakapin ang pagkakaibigan. Dahil ayon sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just in Christ God forgive you. Panghuli, magdasal para sa isa't isa. Walang mas makapangyarihan sa panalangin nagmumula sa malasakit. Kapag ipinagdasal mo ang kapwa mo, isinusuko mo sa Diyos ang kabuuan nila, kasama ang sakit, takot at pag-asa. Ang panalangin ay hindi nakikitang yakap na bumabalot sa kaluluwa ng iba. At habang pinapanalangin mo sila, ikaw ay hinuhubog ng Diyos para maging instrumento sa kaniyang pagmamahal. Dahil ayon sa James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Ang totoo, walang sino mang kayang mabuhay mag-isa. Tayong lahat ay nilikha para maging bahagi ng bawat isa. Sa bawat pakikinig, pagtulong, pag-unawa, pagpatawad, at panalangin, nabubuo ang diwa ng pagkakaisa. Hindi kailangan maging perpekto ang mundo. Sapat nang may mga taong handang magsama-sama sa hirap at ginhawa. Sa bawat araw, piliin nating pahalagahan ang ating ugnayan sa isa't isa. Dahil sa huli, ang pagmamahalan at pagtutulungan ang tunay na tagumpay sa buhay. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa Mr. 721 Catholic. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy tayo nagbabahagi ng pag-asa at pananampalataya. Inaanyayahan po namin kayong i-follow at i-share ang aming mga video upang mas marami pa tayong maabot. Maaari din kayo magpadala ng star bilang suporta sa ating mga adhikain, lalo na sa pagtulong sa mga kapuspalad. Sa bawat star na inyong binabahagi, ito'y nagsisilbing liwanag para sa isang nangangailangan. Sa muli, mula sa aming puso, maraming salamat at naway pagpalain kayo ng Diyos ng sagana.
Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earljan Mula. Sakristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.